ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaos sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga patay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga misteryo ng tuwa. Ang unang misteryo ng tuwa, ang pagbabalita ng anghel sa mahal na Birhen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang pangalawang misteryo ng tuwa, ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Santa Isabel. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kahayaan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara ng una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang ikatlong misteryo ng tuwa, ang pagsilang sa daigdig ng Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang ika-apat na misteryo ng tuwa, ang paghahandog kay Jesus sa templo. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Ang ikalimang misteryo ng tuwa, ang pagkatagpo kay Jesus sa templo ng Jerusalem. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na
na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, dalhin mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan ng iyong awa. Aba po, Santa Maria, ang Hari, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katangisan. Aba, pinananaligan ka namin, ikaw ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang hininga namin sa aming pagtangis dinis sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pintakasi ka namin, ilimon mo sa amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam at matamis na Birhen, kami ipanalangin mo na matutuloy sa amin ang mga pangako ni Jesucristo. Ipanalangin mo kami, Rina ng kasantu-santuhang rosaryo, nang kami maging dapat makinabang ng mga pangako ni Jesucristo. Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na maguli, ay pinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo, isinasamo namin na sa pagninilay-nilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birhen Maria, matularan namin ang kanilang nilalaman at makamtan namin ang kanilang ipinangangako alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy pa rin po ang ating mga panalangin para sa ating mga frontliners, mga sundalo, pulis,
barangay officials, doktor, nurses, at lahat ng nasa medical field. Gayon na rin po ang naging biktima ng COVID-19 at sa mga kapatid nating binawian ng buhay dahil sa epidemyang ito. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ang mga naghandog ng pamisa ngayong araw na ito. Misang pasasalamat ni na Mr. Rufino and Mrs. Esther Mangorali, ni Reggie and Eileen Isles, Jester Ara Esguera and family, Carmen Batak, Crisogono Santos and family, Tere and Gloria Lirio and family, Dr. Edna Evie Gonzaga, Graciano and Lisa Gonzaga and family, Mary Gonzaga, at kina Maria Alona de Villa, Emily Hilardes and family, gayon na rin kina Etherlyn Gahol and family. Para na rin sa natatanging kahilingan ni na Jonel and Jamia Celestine Himpayan, Ralph Ernesto Gonzaga, Mary Gonzaga, Teresita Mendoza, Ruby Buenaventura, Demetrio Lirio and family, kina Minerva Malihan, Jenny Lynn Zara, at para sa kaarawan ni na Ellen Zacarias Mimir Barias, ni na Matthew Selmar and Judy Bautista. Para na rin sa kaluluwa ni na Kiara Villasista, Marjorie Arzola, Domingo Caceres, Rosario Manalili, Monina Himpayan, Aldri Nicolas Angelica, Jenilita Malabanan, Roberta Maldia Gonzaga, at ni Mariona Gualberto at Teodoro Belmar. Gayon na rin isama natin sa ating misa pasasalamat kina Emily Delara and family, Sister Pinky Nabatar, Nina and Angeli Aquino, Angie Javier, Mrs. Nora and Ton Garcia and family, Atet and Onet Limhok and family, Marlon and Ana Madrid, Bayongan Lumbera family, at mga kapatid nating OFW sa Florence, Italy, para sa kaluluwa ni Leonardo Lumbera, ni na Jomer Hondrade, at sa kaluluwa ni Aurelia Arida. Sa ilang saglit lamang po ay magsisimula na po ang ating banal na misa. Okay na? Pain at kung meron ka panalig, kapuso, kapamilya, meron din kapiyo. Kasama ko po ngayon ang mga pari ng Parish and National Shrine ni Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas. Ano nga ba ang kapiyo? Mga fathers, ano nga ba ito? Kapiyo, kadiboto. Kamananan, hindi kabalbalan. Kamanlalakbay. Karamay sa paghihirap at kasaganahan. Kadiboto. Siguro ito ang isang magandang pamamaraan para palaguin pa natin.
Pag-ibig ng Diyos na tapat, sa daigdig ay laganap, sa salita niya'y natatag, kalangitan sa itaas, aleluya ay ihayag. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay ika-4 na linggo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Sama-sama po tayong manalangin at sama-sama tayong ipanalangin ang pagkasugpo ng pandemyang ito katulad ng araw-araw nating ipinagdarasal. Ipagdasal din natin ngayong umagang ito ang lahat ng mga mahal natin sa buhay, lalo na yung mga may karamdaman. Espesyal din ang ating pagdarasal at pagbati sa mga sumasama sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. Ganon din po ang mga nakikinig sa atin sa Radyo Totoo 95.9, ang evangelization radio ng ating Archdiocese. May galak sa ating mga puso, simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos, lalo na sa maraming beses na tayo ay hindi naging sensitive sa pagtulong sa ating kapwa. Ngayong tayo ay nasa kagipitan. Yung maraming beses na tayo ay nagdamot sa kanila, yung maraming beses na hindi tayo tumulong at ibinigay ang ating kakayahan bilang kapatid na Kristiyano, bilang kapatid sa Diyos, sa iisang Diyos. Pagsisihan natin ang lahat ng mga ito. Sabay-sabay nating dasalin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan, upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na idinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ng mga gawa ng apostol.
Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 pastol at nagsalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na ito na si Jesus na pinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito, at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin natin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ng kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag, at nagdagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunang ay ting itutugon, "Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho." Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa pangako na kaniyang binitawan, sa matuwid na landasi doon iyon inakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kakaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaapaw. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdaraho. Pagbasa mula sa aklat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo, gaya ng mga tupang naligaw, ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Ako'y pastol na butihin. Kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Aleluya, aleluya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga taga-subaybay sa pamamagitan ng ating virtual mass o lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa kanilang mga tahanan sa pamamagitan ng FB Live. Habang ako po ay nakaupo doon sa presidential chair, ang dami pong nagbabalik sa aking mga alaala. Yung alaala nung ang buhay natin ay hindi pa ganito. Yung mga alaala na nung ang buhay natin ay hindi pa tinatamaan ng pandemya. At kasabay ng mga alaalang yan ay yung pumapasok sa aking isip na ano ang bagong buhay natin ngayon o yung kung tawagin ay new normal. Para po sa mga ngayon lang nakasama natin sa ating pagdiriwang ng banal na misa sa pamamagitan ng FB Live at ng Radyo Totoo, ang nakikita po nyo ngayon ay ang pagdiriwang ng selebrasyon o ang selebrasyon ng banal na misa dito na po sa ating National Shrine. At inyong makikita kung papaano natin isasabuhay ang pagsamba under the new normal na binigyang diin kahapon ng Arsobispo Garcera sa kanyang formation sa mga lay coordinators ng Archdiocese kasama ang ilang mga pari at si Bishop Rex Alarcon ng Daet. Ano ba itong new normal na pinag-uusapan natin? Kung ilalapat po natin sa praktikal na buhay, lalo na sa pagsamba, ang new normal, itong nakikita nyo ngayon. Ang pagsamba ay magkakalayo. Ang pagpunta rito ay laging kailangang mayroong tinatawag na mask at kailangang i-check ang inyong temperature. And this is the new normal. Ito na yung buhay natin na magde-define
ng kung ano tayo sa mga susunod na panahon. Ito'y sa pagsamba lamang. May mga aspeto pa ng buhay natin na hindi sakop ng pagdiriwang na ito, kung saan ang new normal na ito ay ma-define sa iba-ibang pamamaraan. Lalo na doon sa tinatawag na economic aspect ng buhay ng tao. Bakit ko po binabanggit ito? Sapagkat nado na tayo sa panahon na nagta-transition tayo from ECQ to GCQ. Hindi po ibig sabihin na pupunta na tayo sa GCQ ay tayo'y babalik na sa dati nating buhay, lalo na sa gawaing pagsamba. Hindi po. Kung ating titingnan ang guidelines doon sa tinatawag na General Community Quarantine, halos 50% pa lang ng dating buhay natin ang papayagan. At di umano sa pahayag na narinig natin sa news, ang gawaing pagsamba ay hindi kasama doon sa papayagan under General Community Quarantine. Anong nangyaring ganito? O bakit nangyari ang ganito? Yan ang bagong normal ng buhay natin. Kaya nga, magiging bahagi natin as a consequence of this pandemic ang tinatawag na virtual reality or yung internet. And we will maximize the use of our social media in order to reach people para marating natin ang mas marami pang nangangailangan ng pagkaing pangkaluluwa na alam natin na bahagi din ng buhay natin bilang tao. Kaya nga po ngayong linggong ito, ihahatid natin sa mas marami ang pagkaing yan ng ating kaluluwa bilang tao. Ang pagninilay sa salita ng Diyos through FB Live and Radio Totoo. Pagnilayan po natin ang linggong ito. Ang linggo pong ito, or sa linggong ito ay ating ipinagdiriwang, ang linggo ng mabuting pastol o Good Shepherd Sunday. Ito rin po ay itinilaga ng Santo Papa bilang 57th World Day of Prayer for Vocations. Kaya espesyal nating ipinagdarasal ang lahat ng mga pari, relihiyoso, at mga magpapari at magmamadre, lalo na dito sa ating archdiocese, sa pangunguna ng Arsobispo ng Lipa. Kasama niyan sa ating pananalangin ay atin ding ipagdarasal, katulad ng hiling ng ating obispo, sa bawat misa sa buong mundo, na nawa ang bawat tao ay matagpuan ang natatanging bukasyon na ipinagkaloob ng Diyos sa Kanya at buong katapatan niya itong magampanan. A special prayer intention as we celebrate the 57th World Day of Prayer for Vocations. Sa mabuting balita ngayong umagang ito, gumamit po ng paglalarawan ang ibanghilistang si San Juan or John, the beloved disciple, upang ilarawan ang tamang relasyon
ng Panginoong Jesus after resurrection sa kanyang mga taga-sunod. At ang paglalarawan pong ito, o sa paglalarawang ito ay gumamit si St. John ng, kung tinatawag natin ay figure of speech, upang higit na maunawaan o mas madaling maunawaan ng kanyang mga tagapakinig ang mensahe na gusto niyang iparating about that special relationship after the resurrection of Christ. At ano ang paglalarawang ito? Ang paglalarawang pong ito ay yung paggamit niya ng larawan ng mabuting pastol o good shepherd at ang kanyang mga tupa o ang kanyang tupa. Ano ang mensahe? Ang mensahe po ay ang tupa o ang mabuting tupa ay kailangang mapakinggan ang tinig ng mabuting pastol. Sino ang tinutukoy na mabuting pastol dito? Ni San Juan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At yan po ang sinasabi sa John 10 verse 11. Ang sabi doon, ako ang mabuting pastol, referring to our Lord Jesus Christ. At may dahilan kung bakit siya ang mabuting pastol. Hindi lamang sapagkat i-declare siyang Diyos or tunay na Diyos at taong totoo, kundi dahil sa siya ang nag-alay ng buhay para sa kanyang mga tupa. So there is that vivid description about the good shepherd and the reason kung bakit siya ay mabuting pastol. Sino naman ang mga tupa? Tayo ang mga tupa. At ayon sa banal na kasulatan, ang mga tupa o tamang tupa na papastuli ng ating Panginoong Jesus ay marunong makinig o nakikinig sa boses ng mabuting pastol sa iisang kadahilanan, upang sila ay hindi mapahamak. Sa makatuwid, ang tunay na tupa ay nakikinig sa mabuting pastol. Yan ang sinasabi ng John chapter 10 verse 3, upang hindi maligaw ng landas. Ano po ang katotohanang nakapaloob dito? May ibang tinig na hindi mula sa mabuting pastol na magdadala sa tupa o kawan ng tupa sa kapahamakan. So, meron palang mabuting pastol na magdadala, na siyang nag-alay ng buhay para sa mga tupa, at merong hindi mabuting pastol na siya namang magdadala sa mga tupa sa kapahamakan. Ang tawag sa kanya ay huwad na pastol. Kaya, ano ang babala sa atin? Dapat tayong mag-ingat sa pakikinggan nating tinig kasi may huwad na pastol na magdadala sa atin sa kapahamakan. At ang tunay na tupang nagnanais sumunod sa mabuting pastol ay marunong mag-ingat upang hindi malinlang ng huwad na pastol at nang hindi mapahamak. Ang pag-iingat pong yan sa lengguwahe ng moral theology is not simply or does not only consist of prudence or does not only consist prudence. Hindi lang pag-iingat, kundi may kasamang tinatawag sa Ingles na discernment, pagsusuri, pagninilay, at pagdedesisyon.
At ito po sa aking palagay ang kulang sa kasalukuyang panahon natin ngayon. Kaya madami ang napapahamak na kaluluwa. Come to think of it. And I'm referring to this phenomenon in general, as a whole, sa buong mundo. Tingnan niyo sa inilabas na guidelines ng General Community Quarantine. Least priority ang pagdiriwang ng banal na misa. Or least priority ang pagpapahalaga sa spiritual na pangangailangan ng tao. Pagkain niya ng kaluluwa natin. Ang tao ay hindi lang material na bagay. Ang tao ay katawan at kaluluwa. At para marating ang katotohanan at pagninilay na iyan, kailangan ng discernment. Sapagkat may mga tinig at may mga magsasabi sa atin na ang mahalaga lang sa buhay ng tao ay ang matugunan ng kanyang pangangailangang pangkatawan. At yan ay tinig ng hindi mabuting pastol. Kumbaga, ang hindi mabuting pastol, ang boses at ang pagninilay ay skin deep. Hindi kumpletong tumutugon sa pangangailangan ng totoong buhay natin bilang tao. At ang mga nadadala dito, yung mga tupang naliligaw sapagkat nagkamali ng pinakinggan. Ganito ang natin madedescribe. Itong ganitong mga tao, padalos-dalos magpasya at ang daming ganyan. Pag nagustuhan gawin, kung anong maisipan, gusto ka agad gawin. Parang kung dumali, parang wala nang bukas. Sapagkat hindi nakikinig at hindi tinutugunan yung mas mga malalim na pangangailangan ng tao. Yung tinatawag na spiritual hunger. Walang nagsabi sa atin, at least sa aking pagkaalam, o walang nagpahayag sa atin ng kahalagahan ng pagdiriwang ng banal na misa araw-araw nung lumabas ang General Community Quarantine. O kung meron man, hindi natin ito na ipahayag. Sapagkat kulang tayo sa mas malalim na discernment. Pag inalis natin o pag ginutom natin ang kaluluwa natin, bunga ng pagpapahalaga natin sa mas malali o sa mas pangangailangang material, magiging kung tawagin ay bansot tayo bilang tao. At ang lahat ng magiging desisyon natin ay hindi sasapat o tutugon upang magkaroon tayo ng tinatawag na authentic human life o yung magkaroon tayo ng fulfillment bilang tao na nilikha sa imahen o nilikhang katulad at kawangis ng Diyos. Kung magdesisyon tayo ayon sa ganitong paninindigan, kapahamakan ang ating susuungan dahil hindi natin napagnilayan, hindi napag-isipan ng husay, kaya kulang sa kahandaan. Laging may hinahanap sa kalooban. Yan ang nakikinig o yan ang bunga ng pakikinig sa maling pastol.
Paano tayo magde-discern para siguraduhin ang tamang tinig ang ating maririnig? Una, kilalanin kung sino at ano ang tinig ng mabuting pastol. Paano at saan? May means po ba? Meron po. Nasa banal na kasulatan ang pagkilala at pag-alam at pag-establish ng relasyon sa ating Panginoong Hesus, ang mabuting pastol. May kilala po akong dalawang pari na sa aking pamantayan ay kahanga-hanga dahil napakahusay ng kanilang pagninilay at pagkaalam sa banal na kasulatan at lalim ng kanilang pagkadalubhasa dito. Pero nito pong mag-lockdown, ano ang kanilang ginawa? Muli nilang pinag-aralan ang banal na kasulatan. Ang isa ay nag-enroll sa online course para mas higit niyang maintindihan sino ang Panginoong Hesus. Ang isa naman ay simula aklat ng Genesis hanggang sa Book of Revelation, binasa niya. At ngayon, ayon sa kanya ay nangangalahati na. Just to understand better, sino itong ating Panginoong Hesus na ito? At ano ang layunin nito? To establish a deep relationship with Him at nang hindi maligaw. At tamang tinig ang mapakinggan. Ang pagkilala po kung sino at ano ang tinig ng mabuting pastol ayon sa mabuting balita ay napakahalaga sapagkat ito ang mag-iiwas sa atin sa kapahamakan. At ang hinihingi sa atin ay ang matuto tayong makipagrelasyon sa Kanya through the Scripture and other means of establishing relationship, deep relationship with Him. Gusto po ng mabuting pastol na mayroon tayong malalim na pakikipag-ugnayan sa Kanya, hindi para sa Kanya, kundi para sa atin at nang hindi tayo mapahamak. Yan ang unang pamamaraan para siguraduhin tama ang ating maririnig. Read the Scripture and know Christ. Alamin si Kristo sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ikalawa, makinig po sa pangaral ng simbahan. Kung minsan, sumisimba tayo, pumupunta tayo sa simbahan, pero hindi ang tinig at mensahe ng inang simbahan ng ating napapakinggan. Ang napapakinggan natin ay maling tinig. Naririnig nating nagbubulong-bulungan, sinasabing si Father may kasama. Si Father, ang laki ng tinanggap na donasyon. Itong mga tinig na ito, ang maling tinig. Sapagkat hindi yan tinig, authentic boses ng Diyos. Yang mga tinig na yan ang magdadala sa komunidad at sa simbahan para tayo'y sama-samang mapahamak sapagkat yan ay maling tinig. Ang tamang tinig ng simbahan ay tinig ng may pagkakaisa. Tinig ng may charity sa isa't isa. Tinig ng may pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa. Hindi tinig na naninira at sumisira, hindi lamang ng katawan, kundi ng pagkatao ng mga alagad ng simbahan. Higit sa lahat, ang pakikinig sa pangaral ng simbahan o ang tunay na pakikinig sa pangaral ng simbahan ay magdadala sa atin sa paghuhubog ng ating kaisipan at kalooban para huwag tayong malinlang ng maling pastol. Sasamahan pa natin ang dalawang ito ng pagdarasal. Bakit? Kasi sa pagdarasal, natin mas palalalimin pa ang pagkaunawa sa mabuting pastol sa pamamagitan
ng pagpapaliwanag ng simbahan. Sa pagdadasal natin, mas higit nating nai-internalize yung insight na nanggagaling sa ating kaisipan upang ito'y tumanim sa kaibuturan ng ating pagkatao, sa ating kaluluwa, at palakasin tayo, bigyan ng pag-asa, bigyan ng panibagong pag-asa sa gitna ng ganitong karanasan. Ikaapat, sa pagdarasal natin, magiging bukas ang puso at isip natin sa Diyos upang maging normal sa atin ang ikalimang mahalagang bagay sa tinatawag na process ng discernment, ang pagsunod sa kalooban ng mabuting pastol. Dito maraming lumalaglag. Merong nag-aaral ng banal na kasulatan, nakikinig sa pangaral ng simbahan, nagdadasal, ibinubukas ang puso at isip sa Diyos. Pero yung pagtalima sa kalooban ng Diyos, dito maraming lumalaglag. Tandaan natin si Nicodemo. Tandaan natin yung rich young man. Bakit hindi siya nakasunod sa ating Panginoong Jesus? O hindi siya nakasunod sa ating Panginoong Jesus nga? Dahil hindi niya kinayang sundan ang buhay ng mabuting pastol. Bakit? Ano ba ito? Kasi ang buhay ng ating Panginoong Jesus ay yung buhay na bago siya muling nabuhay, siya muna ay ipinako sa krus at namatay. At diyan tayo inaanyayahan. Diyan tayo lahat inaanyayahang pumunta. At yan ang tamang tinig ng mabuting pastol. Sapagkat sa pagsunod natin sa plano ng Diyos, matatagpuan ang kabuluhan ng ating buhay. Ngayon pong 57th World Day of Prayer for Vocation, ano ang sabi ng mahal na Santo Papa? At paalaala sa ating lahat, how we find fulfillment in life is more than a decision we make as isolated individuals. Above all else, it is a response to a call from on high. Paalala po sa ating lahat. Hindi madaling sundan at kilalanin ang tinig ng mabuting pastol. Because sabi nga, it is a road less traveled. Pero kung tayo ay tama ang sinusundan at tinig na pinakikinggan, hindi tayo dapat mag-alala at hindi tayo dapat o hindi tayo maliligaw. Paalaala ng Santo Papa, ngayong mga panahong ito, that we should take heart the message of the Good Shepherd. We should not be afraid because Jesus is at our side. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Sa Diyos amang makapangyarihan na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Halina mga kapatid kong ginigiliw, taintin tayong manalangin. Sa bawat kahilingan natin pong itutugon, kami iyong pakinggan, Diyos na makapangyarihan. Kami iyong pakinggan, Diyos naming makapangyarihan. Para sa banal na sambayanan ng Diyos, upang ito ay kanyang kalingain at itaguyod, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos naming makapangyarihan. Para sa mga tao sa sanlibutan, upang pamalagiin ng Diyos na nagkakasundo ang tanan, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos naming makapangyarihan. Para sa lahat ng mga may sang iba't ibang suliranin sa buhay, upang sila'y marapati ng Diyos na maibsan sa pasanin, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos naming makapangyarihan. Para sa ating sarili at sa tanang dito'y natitipon, upang tayo marapati ng Diyos na maging kinasisiyahan niyang hain, manalangin tayo sa Panginoon. Kami iyong pakinggan, Diyos naming makapangyarihan. Ama namin makapangyarihan, ikaw ay aming kanlungan at lakas. Bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ginawa mong kami makapanalangin kaintin, kaya't ang may pagtitiwala naming hinihiling ay ipagkaloob mong totohanan naming kamtin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay nito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak nito para mag-iinuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng iyong banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupan na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos na mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa mag-ita na yung Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Act of Spiritual Communion Prayer. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na, at inaalay ko ng buong buo ang sarili sa iyo. Huwag mo hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin. Kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanak, upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilalaan mo sa amin ngayon at kailanman, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. O pinagpalang Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ang santo ng makabagong milenyo. Ikaw ay aming kaibigan, tagapag-aliw ng aming kaluluwa at takbuhan naming mga makasalanan. Naunawaan mo kami ng lubusan sapagkat batid mo kung ano ang kahulugan ng pagdurusa. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming buong pagkatao at gayon din ang aming mga mahal sa buhay. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming kaluluwa upang aming makayanang batahin ang mga hirap at sakit sa aming mga puso. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang kahilingang iharap ang aming mga kaluluwa sa mahal na Birhen upang makamit namin ang walang hanggang kaligtasan mula sa Panginoon. Sa iyo ay aming ipinagkakatiwala ang aming pagsusumamo na kami ipamagitan sa makapangyarihang Diyos upang aming makamtan ang mga biyayang tunay po naming hinihiling. Sa ilang sandali po ng katahimikan ating hilingin ang ating mga pansariling kahilingan. Ipagsanggalang mo kami laban sa mga panlilinglang at kasamaan ng mundong ito. At higit sa lahat, ipamagitan mo po kami sa dakilang Panginoon upang sa pamamagitan ng kapatawaran ng aming mga kasalanan ay mapagsumikapan namin ang paggawa ng kabutihan.
luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Magsiupo po, sumandali. Bago ko po ibigay ang huling pagbabasbas, nais muna po nating bumati sa mga sumusunod. Family ni Miss Emily De Lara, Sister Pinke Nabatar, na nasa Thailand sa kasalukuyan, kina Nina and Angeli Aquino, kay Angie Javier, kay Tita Nora and Don Garcia and family, kay Atet and Onet Limchok and family, at ganun din po kay Marlon and Ana Madrid. Ganun din po tayo ay nagpapasalamat at bumabati sa pamilya ni na Engineer Willie and Menchi Carpio sa pagpasa ng kanilang anak sa bar exam ngayong taon na ito. Congratulations at salamat din po sa inyong alay, pasasalamat ng pasasalamat ngayong araw na ito bilang pasasalamat sa inyong alay sa National Shrine, bilang pasasalamat sa pagbasa ng inyong anak. Ganon din po ang ating pasasalamat sa mga sumusunod sa pagsuporta sa ating pagbibigay ng pagkain sa ating mga frontliners. Sa pamilya ni na Rem and George Concepcion, sa pamilya ni na Elsa Libwit at sa kanyang asawa at mga anak, sa pamilya ni na Pilar Malipol, maraming pong salamat. Ganon din po sa ipamimigay nating mga goods at bigas din sa Taal volcano eruption victims na galing po sa St. Francis Xavier community dyan po sa San Jose, California, headed by Father Joe Galang. Maraming pong salamat. Magpapadala po kami sa inyo ng acknowledgement letter bilang pagtitiwala sa amin na ipamahagi ito sa pamilyang naapektuhan ng COVID-19 at sa pamilyang naapektuhan ng Taal Volcano. Antabayanan po nyo ang paglabas ng pamimigay namin yan sa aming Kapio Vlog, sa YouTube channel at sa FB page. Malapit na pong lumabas. Out na po ang aming teaser. Sana po ay subaybayan ninyo, i-like at saka i-subscribe bilang pamamaraan ng panibagong pagpapahayag at pagmamahal sa Diyos at pagpapalalim ng debosyon kay Padre Pio. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.